Yeah. Ayos. Ayun. Wala mo nang tatawag. Mamaya na. Malamang po PIN yan. Ayun, malinaw na, coach. Yan. So guys, yung i-share ko po sa inyo ngayon, no, kasi kanina po nakikinig po tayo kay Coach Fernan. Grabe po yung training. Talagang everything is about motivating bakit kailangan gawin natin po si Live Good. At this time guys, yung i-share ko naman sa inyo yung mga dahilan para hindi po kayo maging successful dito kay Live Good. Now, this is actually an old training, pero classic po ito kasi ito po ang isa sa mga training na marami pong pinayaman, no? So, mabilis lang po ito. I'll just do some sharing po. Ang tawag po dito, Deadly Pitfalls of a New Member in Network Marketing. And I hope po may matutunan po kayo dito, especially po sa mga bago lang, sa mga first time ever nag-network marketing. So, isi-share ko po sa inyo ito based on my experience din kasi lahat po ito na isinishare namin sa inyo, hindi naman po ito galing sa libro. Galing po ito sa experience. At yun po yung hindi nyo mababayaran. Yung matututunan ninyo sa inyong journey sa network marketing. And I'm so blessed na way back then, parehas kami halos ng pinanggalingan ni Coach Fernan, galing sa humble beginnings po, galing sa mahirap na pamilya, but network marketing changed our mindset and therefore change our lives. So guys, pakinggan nyo lang to, mabilis lang to. Kung kinakailangan mag-screenshot kayo, mag-record kayo, please do it. And by the way, sa hindi po nakakilala sa akin, my name is Coach Hansi Torma po, mabilis lang. Ako po ay isang platinum rank leader po. So I joined around last week of March lang po. At nagtago pa po. Di ba sabi kanina ni Coach Fernan? Actually, kung nakinig ako kay Coach Fernan, baka diamond na po ako ngayon. Kasi bakit? Nagtago po kasi ako dahil sa previous company ko po, malaki po ang responsibilidad ko bilang isang training director po. Pero pinili ko magtago kasi actually ang reason behind is pinauna ko po yung mga leaders ko muna. Ngayon po nagladlad na. Yes, totoo po yan. So lumabas lang po ako this July 24th. Pero nung lumabas naman po ako po ay isa ng platinum. No, sabi ng iba gagayahin daw nila ako. Sabi ko walang problema, pwede niyo pong gawin 'yan, pero make sure gayahin niyo rin yung ginawa ko habang nagtatago ako kasi even nagtatago ako, even iba pa ang kumpanya ko before, pero ang isip at puso ko po si Livegood. Kaya naging resulta in 3 months time, tayo po ay naging platinum po. Okay? So, I'll get started guys. Bakit po ba natin pag-uusapan to? Kasi guys, marami po na nagjo-join po sa network marketing, they ended up failing. Yung pitfall na sinasabi po natin, ito po yung mga bangin, ito yung mga hukay, ito yung mga mali, no? Na naghihintay sa inyo para hindi kayo magiging successful dito kay LiveGood. Iisa-isay natin yon, no? Ayan. At salamat po pala sa privilege na makapag-share po. Number one po na dahilan kung bakit po marami ang hindi nagiging successful, procrastination. Ano po yan? Sige po, simplihan natin katamaran po. No? Yung tipong pwede naman gawin ngayon, pwede naman mag-share ngayon, pwede naman mag-invite, pwede umattend ng training, ang lagi sinasabi, bukas na lang. Magsisimula po yan sa mamaya na, magsisimula po yan sa bukas na, no? Hanggang sa unti-unti, hindi nyo po namamalayan, yung bukas na yan, nagiging next week na lang, nagiging next month na lang, nagiging next year na lang. So guys, at the end of the day, always remember this. Ang success mo, wala sa upline mo. Maswerte ka kung yung upline mo magaling, maswerte ka kung yung upline mo well equipped with right knowledge, nag-guide na may mentor ka. But at the end of the day, we all started somewhere else na wala tayong alam. So hindi po katuwiran na wala kang alam. Kasi lahat naman po, pinifeed po, lahat naman po binibigay sa training. Ang problema, tayo mismo, ang dami nating dahilan. At isa dyan, yung ating pong personal na katamaran. Guys, kung gusto natin magbago ang buhay, gusto nating yumaman, overcome procrastination. Simple lang po yan eh. Sense of urgency. Ano po yon? Marami kasi sa atin sinasabi, okay lang, bago pa naman si Live Good eh. But the question is, kailan ka hahataw? Pag marami ng milyonaryo rito? Kailan mo siya gagawin? Kailan ka sasali? Pag yung tao nag-imbita sa iyo, may resulta na. Kasi the mere fact na nagka-resulta yan, it only means one thing. May tao na yan na sana nasa loob mo kung nagdesisyon ka kagad.
na sana kung ginawa mo agad si Live Good, the moment you join, inaral mo agad siya, nagbabad ka dito nanood ka ng mga YouTube channel. Ako po, hindi po ako, nung sumali po ako dito, hindi po agad ako sumasali sa Zoom webinars. Kasi bakit? Nag-iingat po ako, baka may makakilala sa akin. But every night, every day, ang goal ko po, manood po ng YouTube channel ni Coach Fernan. And every day, 2-3 po ang pinapanood ko hanggang sa unti-unti na internalize ko siya. Self-study, importante yan, okay? So sabihin mo sa sarili mo, kung gusto mong yumaman, bawal ang katamaran. Okay? So simple lang po to. So ang ending, ang nangyayari, kakadali natin. Ang ending, hindi na lang or wag na nga lang, simpleng pag-commit doon sa ating monthly subscription, hindi magawa. Mamaya ko na nga bayaran. Ang ending, nakalimutan mo na, sayang, may grupo ka na, nawala ka pa. Alright? Sabi nga dito, sa networking, walang himala. Kailangan dyan sipag at tiyaga. At dito guys, regardless of what background you have, pag may sipag, tiyaga at tamang diskarte ka, ibig sabihin ng diskarte, yung pinagagamitan ng oras mo ay tama, imposibleng hindi ka po lumaki dito. Kanina pa po ako nakikinig sa mga trainings. Tingnan nyo po, kami po ay bihasa na sa ganito. Hindi po ako naging training director ng 7 years sa kabilang kumpanyang pinanggalingan ko kung hindi po ako bihasa sa training. But yet, I humble down. Nakinig po ako para po ako bagong sali lang. Ang sarap po pakinggan ng mga trainings. Alam mo kung bakit? Kasi positibo ka mag-isip. Kasi open ka. Kasi ikaw yung empty glass. Minsan nagpapahirap sa atin. Minsan yung sarili natin. Kasi bakit? Masyado tayong mayabang, masyado tayong ma-airy, masyado tayong ma-pride. Wala po tayong pupuntahan. Kasi the mere fact na nandito ka, isa lang nakikita mo gaganda buhay mo kay Live Good. Then humble down. Kasi hindi nyo po magagamit dito kung anong background meron po tayo. Yes po. Okay. At sabi pa po dito, stop waiting for things to happen. Go out and make them happen. Ito po, napaka-literal Kesa naghihintay ka ng spillover, bakit hindi ka mag-share ng videos? Ako po, sobrang thankful ako kasi bakit? Yung mga videos na sinishare ko araw-araw sa mga prospects ko, galing po lahat yon kay Upline Fernan. Salamat, Upline, kasi bakit? Lalo niyo pong pinadali ang pagdi-network namin. Kasi guys, kung wala pong ganon, wala. Mahihirapan ka ipaliwanag to kung bago. Pero anong gawin mo? Gumawa ka ng sistema. Magpadala ka na magpadala ng video. Ako ay see to it. Morning pala, nagpapadala ng video. Tanghali, nagpapadala ng video. Gabi, nagpapadala ng video. Aral, 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 aral. Okay, so wag po tayo hintay ng hintay. So please, tanggalin mo katamaran. Hindi po tayo yayaman. Wala pong yumaman na hindi nag-training sa networking. Okay? Mabilis na po ito. No short and long-term goals. Ito pa isa sa pinakamalaking problema po. No? Wala po tayong goal. Ano ba talaga ang 3 months goal mo? Ano ba ang goal mo before the year end? Ano ba ang goal mo ngayong araw? Ano ang goal mo for the whole week? Kasi ako, ang goal ko, siniset ko po yan, at least magkaroon ako ng activities araw-araw. Morning pala nakaset na ang goal ko, tanghali may goal na ako, gabi may goal pa ako. Dapat within the week may mga activities ang grupo ko. Sa isang buwan, ilan ba dapat ang direct ko? Paano kung hindi ko na-hit yung direct ngayon? Ilan ang kakausapin ko bukas? Dapat ganyan ka. Dapat may panggigigil ka kasi bakit may goal ka Imposibleng marating ang goal kung hindi po natin yan panggigilan. Kaya dapat malinaw sa isip mo, kailan ka ba magiging diamond? Kasi ako, I set myself, October, magda-diamond ako by hook or by crook. Ano yung by crook? Dinodoble ko po yung effort ko. Hindi po ako nakadepende lang sa downline ko. I have my own set of goals kasi I have my own dreams para sa aking buhay. So kailangan ngayon pa lang, iset mo ang sarili mo, ihanda mo kasi sa pag-abot ng goal na yan, hindi po madali ang iyong pagdadaanan. Pero since may nakakagawa na, ang kailangan mo na lang sundan. Magtanong po kayo sa uplines ninyo. Magtanong po kayo sa mga coaches ninyo. Huwag po tayong mahiya. Kaya po sila naandyan kasi po para sa atin. So please, set your goals. Isulat mo. Isulat mo umaga, pag minsan habang nag-iisip ka, nagiging negative ka. So make yourself busy. Umaga mag-set ka, ilan ba kakausapin ko? Etong tanong, may prospect list ka ba? Baka prospect list wala ka. Dapat ginagol mo yan. Ilan ba dapat kausapin mo sa umaga? Kasi this is numbers game. Hindi po pwedeng isa lang kinausap mo, isa rin nasasali sa'yo. Hindi po ganun. Kailangan ng engagement mo, double, triple numbers, dapat hindi ka bumababa. Tingnan nyo po yung statistics nyo po sa lahat dito po para maintindihan nyo po kung may success na naghihintay sa inyo. Punta po kayo dun sa dashboard niyo.
sa back office niyo, punta kayo dun sa statistics. Tingnan niyo po kung ilan po yung nakaka-reach out or nare-reach out ng ads mo. Ng link mo, ilan ba yung pumipindot sa link mo? Ilan yung nagre-reserve sa link mo? Ilan yung sumasali? Pag nakalagay po dyan is wala. 1 or 2, it only means one thing, wala ka pong ginagawa. Guys, sabi nga ni Coach Fer na kanina, there is power in social media. Gamitin mo ang social media, may Twitter, may Facebook, may Reels, may TikTok, may MyDay. Bombahin mo ng post, isama mo ang link mo. Kasi pag nagtatago po tayo at hindi natin sinasabi sa tao na meron tayong negosyo at nasa libod tayo, baka magsisi ka. Kaibigan, kakilala ka, mag-anak mo, sa iba pa sumali. Kasi bakit? Hindi nila alam na member ka pala. At paano nilang malalaman? Ayaw mo nga mag-post. Tama. Oh, next, small time attitude. Ano po yung mga small time attitude na ito? Sabi dito, believe everything is possible for him who believes. That's Mark 9:23. Guys, nakasulat pa yan sa Biblia. You have to start by believing. Kailangan alisin mo yung mga negativity sa isip mo. Yung mga umihila sa'yo, pag-uusapan natin. Sabi nga dito, limitations only exist if you believe they exist. Parang kanina, may narinig po ako doon. Madali mo lang yan sabihin kasi salita ka lang. Totoo. Kasi the moment inisip mo na ang isang bagay mahirap, magiging mahirap po yan. Dapat, ang sinasabi mo sa sarili mo, paano ba nila yan nagawa? Kasi pag sinabi mo sa sarili mo, paano nila yan nagawa? Guys, nagpa-process ang utak mo, nagtatanong. Kaysa naman sinasabi mo sa sarili mo agad, hindi ko yan magagawa. Kasi the only person that limits you is yourself. Sabi nga dito, limitations only exist if you believe they exist. Isipin mo unstoppable ka. Isipin mo na kaya mo. Ito pa po, mga small sales, small activities. Ano po ba yung mga small sales? Actually, it does not refer to sales. Yan lang yung term talaga, but it actually refers to ito, mga activities na ito. Number 1, ayaw mag-Zoom. Gustong yumaman, pero ayaw umattend sa Zoom. Sayang daw ang oras. Paano nagiging sayang? Ako kahit abutin to ng alas 4, pag sinabi ni Coach Fernan, meron ako ibababang training, abutin tayo ng alas 4. I would rather stay. Bakit? Resultado yung nagsasalita eh. Mabuti ko yung nagsasalita, walang resulta eh. Resultado, ibig sabihin may alam yan at may ginagawa yan na hindi mo lang alam at hindi mo ginagawa. Kaya wala ka pang resulta katulad na resulta niya. Kaya maswerte po tayo kasi bakit yung mga uplines natin marurunong. And because of that, makinig. If I still remember po, my longest training was 13 hours. Doon sa dating kumpanya, nakatayo, nagsasalita. Pero hindi po ako napapagod. Bakit? Kasi alam ko ang halaga ng training. Kaya sa mga nagstay rito, right now we still have more than 700 people. Congratulations, kasi iba tulog na. Pero kayo nag-a-absorb ng trainings, kahit maliliit na detalye yan. Nag-a-absorb, yung iba nag-i-screenshot, yung iba nakikipagpuyatan, okay lang mapagod ngayon. Hindi naman habang buhay puyat ka eh. Hindi naman habang buhay pagod ka. Nagtatanim ka pa lang kasi. Ang problema kasi sa iba, gusto agad umani, walang ganun. So sa lahat na nagtatanim, even sa construction, walang itinayong building na day 1 maganda na. Ang makikita mo dyan, puro kalat. Wala pong pelikula, no, na naging blockbuster na wala pong napilayan, walang nabalian. Ang pangit po pag nas actual shooting kayo. Pero pag nabuo yung pelikula, pag na-edit na yan, dyan po blockbuster. Kaya pagdaanan mo yung tawag, yung tinatawag po dyan ay proseso. So pagdaanan mo yan, kung hindi ka willing pagdaanan ng proseso, yung simpleng pag-zoom, ayaw mong gawin, I'm sorry, but right now I'm telling you, you're simply wasting your time. Masakit man ito, maririnig mo, but this is the reality. Ang pagyaman po ay hindi po madali. Yung pagiging mahirap nga, hindi rin madali eh. So mamili ka kung saan ka mahirapan, mamili ka kung saan mo ilalagay yung effort mo. Doon sa pagiging mahirap, doon sa magiging mahirap ka, or doon sa posibleng magbago ang buhay mo. Ano kung mapuyat ka ngayon? After naman nito, matutulog ka. Tama? Hindi nga po nagre-reklamo yung mga uplines natin. Napuyat din sila, paus din sila, araw-araw. Bakit? Kasi alam po namin ang halaga ng training. Always remember this guys, no? Hindi ka pwedeng kumita ng higit sa nalalaman mo. So kung ang nalalaman mo ay maliit, huwag kang umasa, nakikita ka ng malaki. At yun po yung halaga ng Zoom. I still attend Zoom every night. Silent lang po ako.
At ang pinaka-inaabangan ko sa Zoom is the Q&A portion, the question and answer portion, kasi dun ka maraming matututunan. Huwag mo sabihin agad, nakakauma yan, narinig ko na yan. Oo, guys, narinig mo na to. Pero itong tanong, pag ikaw ba nandito, kaya mo bang ipaliwanag yung pinapaliwanag ng upline mo? Yung pinapaliwanag ni Coach Fernan, kaya mo i-deliver? Pag hindi, guys, it only means one thing, narinig mo lang, pero hindi mo talaga naunawaan. O, ito pa, ayaw mag-share, ayaw mag-post. Ito yung sinabi ko kanina eh. Paano mo maa-attract, paano ka makakahuli ng isda kung hindi ka maglalatag ng lambat? Ang pagpo-post, no, yung pag-share, pag-i-invite, wala po yung pinagkaiba. Sa nangingisda ka at naglalagay ka ng lambat, hindi mo alam kung kailan ka may huli. Pero, try to imagine this, guys. Hindi po makakahuli ang wala pong nilalatag na lambat. Tama? Or hindi man lang namimingwit. Hindi po tatalo na isda sa ilog, pupunta sa'yo at sasabihin, hulihin mo ako. Wala pong ganun. Same goes sa prospects mo. Hindi po nila malalaman na nasa libod ka kung hindi mo ipopost. Gaano ba kahirap i-share? But of course, sa mga nagsishare, careful din po Paunawa lang ha. Kasi bakit? Share ka ng share, baka may link dyan. Baka andyan yung link ni Coach Chance, ni Coach Fernan. Kung mag-share ka, i-copy mo, no? Yung post, kung nagagandahan ka, i-copy mo kasi networking is a copy business. I-copy mo yung message, ilagay mo sa ilalim yung link ng landing page mo, then you post. Para pag nakita ng tao, nagandahan sila, na curious sila, i-click nila yung link mo. Okay? So guys, bombay natin ang post. Ako, I post like around 3 to 5 times a day. Ganun ko po pinapaingay. Yung taong maiinis sa akin, dalawa lang po pwedeng gawin. It's either i-unfriend nila ako or sasali sila kasi nabubuisit na sila. At the end, ikaw ang panalo. Wala namang bayad eh. Tama? O, next. Ayaw mag-invite. Dito ako natatawa. Gusto natin, may spillover tayo. Tama? Totoo naman, mangyayari yan. Pero itong tanong, kailan kaya yaman sa spillover? 2 years? 3 years? 4 years? Wala nakakaalam. And I bet you, hindi ka po aabot ng ganong katagal. Bakit? Ngayon pa lang, kino-question mo na yung upline mo, kailan yung spillover eh. Kaya ako po sinasabi ko sa mga napapasali ko, bawal ang abangers sa akin. Yes, pwede kang mag-join, pero kung mag-aabang ka lang ng spillover, huwag mo akong tanungin kung kailan. Kasi hindi ko rin alam. Basta ako, tuloy-tuloy po akong mag-i-invite, tuloy-tuloy po ako mag-share, bahala na si system. Yung iba kasi, especially yung mga hindi umattend ng training, sila yung puro reklamo, sila yung, guys, tandaan mo, negosyo mo to. So kung negosyo mo to, alamin mo ang pasikot-sikot. Ito pa, ayaw mag-flyering. Although hindi na natin ginagawa yung flyering. No, ito pa yung ginagawa namin ni Coach Fernan dati. No? Sasakay ka sa bus, magdidikit ka ng flyer. Makiki-CR ka, magdidikit ka ng flyer. Kahit saan ka pumunta, aabot ka ng flyer. At yung flyers na yan, lalamukusin lang. Guys, you don't have to do flyering dito, pero hindi rin masama kung gagawa ka ng sarili mo. Kasi who knows, marami pong networkers po yumaman dahil sa flyering. Malay mo makatulong sa'yo rito. Diba? Good news ngayon, medyo high-tech na po tayo. You don't have to go through the process. No? Sabi dito, tama coach, kung sino yung hindi umattend, sila yung mareklamo, tama eh. So guys, para po matuto yung mga downlines natin, i-attend nyo sila sa training, especially yung mga downlines ninyo na may attitude. Kasi sa training po, kahit benggahin ng speaker yan, masaktan man yan, at least hindi direkta galing sa'yo. Sa speaker, sabi niya, sa training naman kasi yun. Kahit masaktan tayo sa training, at least dito po makokorek yung attitude nila. No? Tanong ng tanong, yes. O eto na, ayaw mag-training. Ayaw mag-training pero ang daming tanong. Guys, this is one of the reason, yung mga small sales, small activities like this could be one of the reason kaya mag-fail ka. I'm telling you right now, kung wala kang oras sa training, pwede ka pa rin pong kumita pero wag mong pangaraping yumaman. Malabo po yun. So attend po tayo ng training dito. Okay? Ayaw magpa-mentor. Ano yung mga ayaw magpa-mentor? Ito po yung mga balat sibuyas. Pagsabihan ng upline, nagtatampo. Eh wala namang ituturo sa upline na ikakasama mo. Kaya ka tinuturuan ni upline kasi si upline na-experience na yung mai-experience mo pa lang at alam niya walang mangyayari dyan pag tinuloy mo yan. Kaya makinig ka po sa taong may alam.
Okay? Kasi darating din ang time na ikaw rin magkakaroon ka rin ng downlines at ikaw po yung magiging coach nila. Anong ituturo mo kung wala kang alam? Kasi sobrang taas ng pride and ego mo. Guys, hindi ko natin linya ang networking. I myself, hindi ko rin po linya ito. Pero thank you sa network marketing kasi bakit binago po nito ang buhay ko. Tingnan niyo, no? Ayaw mag-Zoom. Ayaw mag-share. Ayaw mag-post. Ayaw mag-invite. Ayaw ng flyering. Di ba? Ayaw mag-training. Ayaw magpa-mentor tapos gustong yumaman. Asanes. Huwag na pong umasa. Okay na sa iyo kumita ka na extra. Pero huwag ka ring mainggit sa mga taong kumikita na malaki kasi pinaghirapan po nila yan. Okay? So may natutunan na tayo. Next tayo. O, eto na. Making yourself an issue. Ano po yung making yourself an issue? Ito na po yung, no? Ito na yung hinihila mo ang sarili mo sa sarili mong hukay. Wala naman nagsasabi sa iyo eh. Ito yung mga ang daming sinasabi na siya lang naman nakakaisip. Wala kasi akong kakilalang may pera. Sino ba meron? No? Sino po ba? May maraming kakilalang mayayaman. Kasi guys, pag ang kaibigan mo mayaman, hindi naman yan sasali dito. Hanapin mo nga, dapat niyang hinahanap mo yung taong may pera. Ay, I'm sorry, yung taong walang pera. Kasi bakit? Sila yung nangangailangan ng live good. Sila yung bukas ang isip. Kasi bakit? Sila yung walang pera. So, hindi issue kung walang pera yung kakilala mo. Yan nga ang dapat na i-prioritize mo para matulungan mo na magkapera sila. Wala po kasi akong kakilalang mahilig sa business. Guys, totoo. Ang Pinoy, hindi po talaga mahilig magnegosyo. Pero ito maganda. Si Live Good po, hindi po tayo nag-uubliga sa tao dito na magnegosyo, na magbenta-benta. All they need to do is to become a member, is to become an affiliate, at ang kailangan mo lang ipaunawa sa kanila what's in it for them pag naging part sila ng kumpanyang ito. So hindi mo kailangan ang mga negosyante rito. Masyado na silang busy. Hindi kasi ako magaling magsalita. Sino po bang magagaling? Kanina po, ina-explain ni Coach Fernan ang background niya. Talagang naa-amaze ako. Hindi po nagkakaloy ang background namin. Ako po, dating service crew ng Andox. Magaling din po ba ako magsalita? Gumaling na lang. Kasi bakit? Ginugusto. Wala pong imposible sa taong gustong gumaling. Mag-self-help book ka. Magbasa ka. Ang daming e-books. Ang problema, ang dami mong dahilan. Hindi po kasi ako masipag. Very good. Di wow. Inamin mo hindi ka masipag. Anong tawag sa'yo? Kung hindi ka masipag, okay lang yan. Pero always remember, kung tamad ka, no? Guys, baka naman may kakilala ka na hindi mo katulad. Kasi hindi naman lahat ng tao masisipag. Pero, sure ako, meron kang kakilala na hindi mo kasing tamad. What if may mga tao ka, may 10 ka na nakuha na hindi mo kasing tamad? Nasa isip mo lang yan. Nagsiself-destruct ka, naghahanap ka lang ng dahilan para maging failure ka. Pero in reality, bakit nasasabi mo ito? In reality, you are doubting yourself. Guys, you have to start by believing yourself. Kasi lahat tayo pantay-pantay pinanganak sa mundong ito, kailangan mo lang maniwala. Kasi ang opportunity, kahit anong ganda, kung hindi ka naniniwala sa sarili mo, sayang. Wala po akong time. Ito, madalas ninyo maririnig to as one of the objections. Guys, lahat po tayo may 24 hours. Hindi totoo yung wala kang time. Baka lang mali po ng napaggagamitan ng time. Tama? At kaya nga natin ginagawa si Live Good kasi wala tayong time. Okay, analyze nyo po ito ha. Call center po ako. Call center agent po ako nung nagsimula ako mag-network sa akin dating kumpanya. Wala na rin akong time. Pero bakit ko siya ginagawa? Kasi gusto ko magka-time. Kasi kung hindi mo gagawin si Live Good, hanggang kailan ka walang time? Hanggang kailan ka busy sa pagtatrabaho, sa pagiging empleyado? Don't get me wrong, hindi po ako galit sa mga empleyado. Galing po ako ng 24 years dyan. Kaya lang itong tanong, hanggang kailan ka walang time? Kasi ang time mo, inuubos mo doon sa pangarap ng boss mo. Gawin mo si Live Good. Kasi bakit? Pag naparami mo sarili mo rito, pag naparami mo ang alam mo, no? Pag naparami mo ang oras mo, ang tawag po doon leverage. Diyan ka magkakaroon ng time. Bakit po tayo nag-invest ng time right now? Bakit po tayo nagpapakapuyat right now? Kasi darating ang time, itong pinagpupuyatan natin, aanihin din po natin. Darating ang time, hindi mo na alam kung anong gagawin mo kasi
ang dami mo ng time. At mangyayari lang yan pag nag-commit ka. So, wag mong gawing dahilan na wala kang time. Hindi po kasi ako gwapo at hindi po ako maganda. Requirements ba dito yan? Hindi po. Etong maganda kay Libgood kasi bakit? Nagsisend ka lang ng video, nagsisend ka lang ng link, hindi ka naman nakikipag one-on-one eh. So, hindi requirement dito na kailangan gwapo at maganda ka. Gawin mo si Libgood, isa lang po masasabi ko sa iyo, dito magiging gwapo at maganda ka. Ayaw ko pong nagpupuyat. Oh, guys, ayaw mo nagpupuyat. Pero, yung iba, nauubos ng oras sa paglalaro ng games. Nauubos ang oras sa pag-inuman. Ba't ayaw mo makipagpuyatan? Hindi ka naman araw-araw magpupuyat dito eh. Ngayon lang, minsan lang to. Part lang po ito ng proseso. Ayaw ko pong kumausap ng tao. Eh di wag kang kumausap ng tao. Sino ba nagsabi sa'yo kumausap ka ng kumausap? Kaya nga si Libgood, innovation talaga ng network marketing. Bakit? Dito kung mahihain ka para sa'yo to. All you need to do, send videos, send ka ng link, mag-post ka, hindi mo na kailangan. Yung iba nga po, analyze nyo, yung iba kumikembot-kembot, kumita lang ng barya-barya sa Reels, kumita ng barya-barya sa TikTok. Walang masama doon. Pero anong point ko? Ino-overcome nila yung pagiging mahihain nila. Kasi bakit? Alam nila, pag ginawa nila yon, meron silang makukuha na benefit sa pagiging TikToker nila or whatever. Ang point ko, kung ayaw mo kumausap ng tao, simulan mo po sa pagsisend ng mga videos, sa pagsisend ng mga links, sa pagpo-post. Pag yung tao po nagustuhan, unti-unti po yan kikilos. No? Ay, ito pa, ang pinakamalupit, ayaw ko pong mag-invite. Ano po ba ang ikinakatakot natin sa pag-i-invite? Ang problema kasi sa atin, takot tayong ma-reject. Hindi po tayong takot mag-invite, takot po tayong ma-reject. Yun po ang reality po, okay? So, ayaw po, ayaw po ng asawa ko. Ayaw ng asawa mo, pero itong tanong mo sa sarili mo. Pag nagipit ang pamilya, sino gumagawa ng paraan? Ikaw. Sino nagbabayad ng bills? Ikaw. Sino nagpapaaral sa mga anak? Ikaw. Pag magkasakit ang pamilya mo, sino magtatrabaho? Ikaw. Tapos nagkukonsulto ka. Yes, of course, we have to consult our wife, our spouses. But at the end of the day, you have to understand na kaya mo ginagawa si Libgood para rin ito sa kanya. Kailangan mo lang pong ipaliwanag sa kanya. No, sabi dito, takusa. Takusa daw, sabi ni Japlan. Okay guys, malapit na po tayo. Sabi dito, a bad attitude is like a flat tire. You can go anywhere until you change it. So guys, ito po mga nakikita natin ito. Ang problema talaga dito, ikaw. So you have to analyze ano ba talaga ang gusto mong mangyari sa buhay mo. If you want na magbago ang buhay mo, you have to change yourself. You have to start by changing your mindset. How? Read books. Attend trainings. Yun po ang magagawa ng kaka-attend natin ng trainings, guys. Okay? So, reinventing the wheel. Ito po yung kanina sinasabi ko, no? Guys, tingnan niyo. Ako, I always ask Coach Fernan, in spite of the fact na kami po ay pares ng matagal sa industriyang ito, pero siya yung una na naging crown diamond. So, may alam to na hindi ko pa ginagawa. O ibig sabihin, may ginagawa to na hindi ko pa ginagawa at may alam to na hindi ko pa alam. So, anong mawawala sa'yo kung magtatanong ka? Ang problema sa iba, masyadong analyze. Ina-analyze yung system, ina-analyze yung payout, isip ng isip sa SEC, isip ng isip sa BIR, isip ng isip sa NBI, i-read tayo ng NBI. Ang nangyayari sa atin, guys, ang nangyayari sa atin, kakaisip natin, napaparalyze ang utak natin, napapraning tayo. Guys, make it simple. May sistema, sundan mo lang. Ano yung susundan mo? Attend ka lang po ng Zoom. Yung mga tao, dalhin mo sa Zoom. Mag-send ka ng videos, simple lang po. Huwag mong gawing komplikado ang negosyo ito. Ano pa? Comparing yourself to others. Ito. For sure, marami sa atin dito gustong kitain yung kinikita ni Coach Fernan. Pero itong tanong, natanong mo ba sa sarili mo kung ano ang ginagawa niya para kitain yon? Kaya mo bang mag-talk 4 to 5 times a day? Kaya mo bang mag-serve? Kasi guys, the more na lumalaki ang grupo mo,
the more din na lumalaki, ang problema dyan. Kaya mo bang mag-handle niyan? Kaya mo bang mag-assist? Kasi kung hindi mo kaya, don't compare yourself to others kasi it's unfair. No? Yung ibang tao sa mga oras na ito, tulog na. Pero tayo ito, puyat. Bakit? Tapos bukas yung mga tulog, magrereklamo pa yan. Ginabi na, napuyat na raw sa training. Guys, ako okay lang mapuyat. Kung ang kapalit naman yan ay karunungan na magagamit ko para lumago dito. So please stop comparing yourself. Ito na, creating divisions and factions. Ito naman, this applies sa mga grupo-grupo ninyo. So as leaders guys, no, dapat hindi po sa atin magsisimula yung pagkagulo-gulo. Ito medyo malalim na part na ito eh. As leaders, dapat tayo yung taga-awat. Tayo yung taga-neutralize. So kung meron kang mga downlines na may sinasabing hindi maganda about Live Good, about the leadership, guys, alam mo kung anong gawin mo? Huwag mo silang suportahan. Hindi ibig sabihin iwanan. Ang point ko, i-neutralize mo. Pag meron mga negativity na pumapasok sa GCs ninyo, huwag kang gagatong. Sabi nga dito eh, once you're up, go down. Yan ang rule sa network marketing eh. And once you're down, go up. Paano po ba yon? Pag excited ka, motivated ka kasi ang gaganda ng news, ang ganda ng payout mo, go down. Share that to your downlines. Motivate them. Pero pag ikaw down, ikaw may problema, mainit ulo mo, hindi ka masaya, please, don't go down. Go up. Sino yung up? Si upline. Doon ka lumapit. Pag depressed ka, pag wala kang payout, magtanong kay upline, bakit kaya wala akong payout? Alam ni upline na sagot yan. Kasi minsan in denial tayo. Tama? So, iwasan natin mag-inject ng negative emotion at mag-create ng division and fraction sa ating grupo. No? And of course, alam niyo po yung ginagawa natin ngayon dito, yung pagkakaroon ng Zoom, pagkakaroon ng event. Coach Ferdinand is actually trying to inject a specific culture ng DMW, ng Dreammakers Worldwide. Kasi bakit? Kailangan yan. So tayo po, wag natin babakuran yung mga downlines natin. Ang problema po na nakikita ko sa network minsan, may mga downlines na binabakuran po nila yung downlines nila sa upline nila, na parang takot na takot sila na yung downlines nila tumingala sa uplines nila. Guys, wag niyo pong gagawin yun. Tandaan mo, upline ka. Pag binakura mo downline mo, yung ginagawa mo sa upline mo ngayon, gagawin din yan sa iyo ng downline mo. So ang gawin natin guys, let's involve our team sa mga activities like this, sa mga event. Ako excited ako. Bakit? Kasi yung buong grupo ko, yung leadership po namin, yung mga leaders po, talagang nag-invest sila makasama po dito sa event. Kasi bakit? Gusto namin ma-feel ano ba ang kultura ng DMW. Ano ba ang kulturang gustong i-inject? Kasi kung anong kultura na maganda na makikita namin, yun po yung ibababa namin sa aming grupo. Kasi that's how it is to become a leader. Kailangan po matuto po tayong sumunod. Okay? So, if you notice, binibilisan ko na lang to, ano? Guys, ito pa isang dahilan bakit marami po nagfe-fail sa network marketing. Another pitfall is taking rejections personally. Guys, pag kayo po ba nagsisend ng video, anong ine-expect ninyo? Sasali yan? Hindi po sasali agad yan. Dapat wala kang expectation ng pagsali. Dapat meron kang, ayan, pusong mamon. Dapat Batman ka. Ano yung pusong mamon? Ang bilis masaktan. Pag nare-reject, pag ayaw sumali ng kaibigan, ayaw na rin niya. Ano mangyayari sa'yo? Tandaan mo guys, magkakaiba tayo ng pangarap. Kung ayaw ng kaibigan mo, iba ang pangarap niya eh. Baka magkaiba kayo eh. So, pag tayo po nagsisend po tayo ng mga ideas, ng mga videos, ng mga link natin, don't expect something kaya nagiging masakit ang isang bagay kasi umaasa tayo. Just keep on sharing. Share lang. Sumalit hindi, maaring napanood nila yung video, baka naman hindi lang right time. Baka wrong timing ka lang, malay mo may namatay sa pamilya, hindi right time. Pero keep on sending, keep on posting kasi time will come, marirealize nila, gusto nilang gawin si Live Good at ikaw ang alam nila na masipag mag-post kaya sa'yo sasali yan. Okay? Kaya wag po tayo maging tampuhin. Ang bilis natin ma-discourage. Kaya nga po ako onliner ako ngayon. Bakit? Less po ang chance na masaktan ka pag nagpapadala ka lang ng videos, pag nagpo-post ka. What if hindi ayaw nila? Bakit? Nakita mo ba yung reaction nila? Kaya ka nasasaktan. Yung iba kasi, doon pa rin sa makaluma eh. Nagpe-present, nakikita nila nare-reject, nadi-discourage tuloy sila. So if you don't want to be discouraged, di wag ka mag-present. Magpadala ka ng video. Make
your business simple and duplicable. Okay? So kailangan Batman ha, batot manhid. Ay, eto, medyo marami pong masasaktan. Malamang maraming maglilib dito. Burning out your sponsors. Guys, ano po ba ang unawa ninyo sa salitang upline? Guys, remember this ha. Your upline is not your slave. Hindi pwedeng, upline, ikaw nang mag-encode. Upline, wala akong ganito. Upline, wala akong ganyan. Pero pag si upline nagsabi, attend tayo ng training ni Coach Fernan. Attend tayo ng training ni Coach Hans, ang dami mong dahilan. Tama? Guys, tandaan mo, si upline po, may sarili ring buhay yan. Ang dami sa atin, 2 months na. Hindi pa rin po marunong mag-present. Dapat meron kang siniset sa sarili mo. Dapat 1 week, kaya mo na ipresento. 2 weeks, kaya mo na ipresento. Kasi bakit? Negosyo mo to. Hindi po forever na andyan si upline mo para maging taga-present mo. May ibang grupo din yan. May ibang directs yan. At tandaan mo, ikaw rin magiging upline. Gusto mo ba inaabuso ka ng downline mo? Di ba hindi? O ito pa po, common na common. Eat worker, hindi networker. Ano yun? A-attend lang ng training. Inaya ni upline naman ng training. Ang tanong agad, upline may merienda? Ano po kakainin natin doon? O baka marami na guilty. Guys, hindi po obligasyon ni upline mo na pakainin ka. Dito po maraming nasunog sa mga makalumang networking companies. Kasi bakit? Puro pakain, puro pakain. Dito po hindi. Wag nyo rin, sa uplines, wag nyo rin po sanayin ang downlines ninyo sa pakain. Kasi pag high blood po yan, kasalanan mo pa. Tama? Guys, networkers tayo. Ang trabaho po natin, mag-build ng network, hindi po makikain at kumain. So kung may mga activities kayo, may pagkain si upline, thank you. Kung wala, okay lang. O, ito pa. Paborito. Marami pong masasaktan dito. Panay ang hingi. Ano hingi? Number 1, upline, wala ba tayong spillover dyan? Upline, kailan mo ba ako lalagyan ng spillover? Guys, hindi po obligasyon ng upline mo mag-spillover. Si system po ang nagbabato ng spillover. Ang trabaho ni upline mo, mag-direct kasi may pangarap siya. Swerte mo pag yun na napuntahan mong upline. Ang tanong, ikaw, ano trabaho mo? Ang trabaho mo po dapat, ikaw rin mismo, nagdidirect ka rin. Kasi pag lahat po kayo sa linya ninyo, lahat kayo nagdadirect, lahat kayo nag-i-sponsor, mas mabilis po ang paglaki ng organization kasi marami ang nag-i-spill over. Lagi tayo nagsasabi kay upline, paying spill over. Itong tanong, anong mararamdaman mo kung may 100 downlines ka at lahat yan, hiningian ka ng spillover, kaya mo ba? Hindi. Kaya ang sinasabi ko sa iyo, huwag kang hingi ng hingi. Ikaw ang gumawa ng spillover. Kasi may pangarap ka. O, ito pa sabi, upline. Ahataw ako pero penging budget. Penging panggalaw. Guys, luma na yan. Yung mga tinatawag natin opportunity. Yung mga nakakausap ninyo at ang tanong agad, anong usapan? Sa akin, tapos na ganong usapan. Hindi na po uso kay Live Good yan. Huwag po tayong, alam nyo kaya nasisira ang industriya ng network marketing? Dahil marami ng networker ginagawa ng kabuhayan ang paghingi ng suporta sa may-ari, ang paghingi ng suporta kay upline. Guys, hindi po yan ang network marketing. Noong 1996, noong 1997, 1998, hindi po yan ang nasimulang kultura namin dati. Hindi ko alam saan ang galing yan. But nowadays, ang binibenta po ng mga networkers, hindi na po yung galing nila. Ang binibenta nila, yung history nila, yung sarili nila. Para ano? Para mabigyan ng panggalaw. Ako, hindi ko po pinapangarap magkaroon ng networkers sa grupo ko. Mas gusto ko po yung mga newbies at tuturuan ko bakit fresh yung utak, hindi kurtado. So sa mga kapwa kong veteranong networkers, please stop it. Ang ganda ng industriya ng network marketing nasisira po dahil sa mga ganyan. Sana hindi ka maging parte, no, ng lason ng industriyang ito. Nalalason po yung industriya dahil sa mga taong katulad mo. Tama na. Bakit kayo hingi ng spillover? Kaya mo namang humataw at kumalaw. Tapos ba't kayo hingi ng panggalaw? Kung kaya mo namang gumawa ng paraan, hindi po katwiran na nagsisimula ka pa lang walang kita. Lahat naman na nagsisimula walang kita. Yung iba lang gusto lang makagulang. Sorry naman po kami nasasaktan ha, pero yun po ang realidad. Ito.
Ito ang isa sa sisira ng pangarap mo. Ang tawag po namin dito, initial sa taong agaw eksena. TAE. No? Ano yung TAE? Sila po yung mga taong aagaw ng pangarap mo. Sino-sino mga yan? Ang dami po niyan. No? Kaibigan mo. Guys, hindi po lahat ng kaibigan mo na kasama mo sa simula, magiging kasama mo sa huli. Kanina nga, may nakita akong post eh. Actually, ni-repost ko pala sa aking page. Sabi doon, kung hindi na healthy yung environment ng mga kaibigan mo at hindi na sila umaayon doon sa pangarap at direksyon na gusto mo, maybe it's about time maghanap ka ng kaibigan na katulad mo mag-isip. Kasi tandaan mo, kung meron kang 4 na kaibigang sabongero, ikaw ang panglima doon. Kung may 4 kang kaibigang chismosa, ikaw ang panglima. Malamang narinig nyo na yan. So if you really want to become successful, hanap ka ng 4 na kaibigan na successful. Yung mas matalino sa'yo, yung mas magaling sa'yo. I'm sure, ikaw ang magiging panglima. O ayan pa po, pamilya. Common na common, asawa, anak, ayaw gawin si live good. Ako po, napagdaanan ko rin yan. Normal po yan na ayaw nila. Kasi bakit? Concerned sila, ayaw nilang mapahamak ka. But at the end of the day, patunayan mo sa kanila na kaya mo ginagawa si live good kasi mahal mo sila. Kasi gusto mong gumanda ang buhay ninyo bilang pamilya. And tell you what, pag nagkakaresulta ka, unti-unti magbabago rin po ang isip ng mga yan. O magulang, sino pa? Girlfriend, boyfriend. Ang biruan niya po namin sa networking eh. No? Pag ikaw may nanliligaw sa'yo at kinokontra ka, wag mo nang sagutin. Bakit? Hindi mo pa asawa, kontra na ng kontra. Dapat sinusuportahan yan. Magsuportahan kayo. Ako po, sobrang proud ako at yan po yung pinapractice ko. No, sobrang pasalamat ako kasi every time na may desisyon akong gawin, lagi po nandiyan yung asawa ko. Kaya pag may mga asawa po kayo, girlfriend man or boyfriend na sinusuportahan kayo dito sa ginagawa nyo kay Livewood, mahalin nyo po lalo yan. Kasi bakit? Iisa ang takbo ng utak at iisa ang direksyon ninyo. Yan po yung lalong magpapalaki po sa inyo. Alright, sino pa ba? Yung mga kukontra, ayan, other networking company and other members. Guys, please, focus. I mean, si Livegood hindi naman siloso. Tama? Pero ako po, sa tinagal-tagal ko na sa industriyang ito, ako kasi never po ako gumawa ng 2 kumpanya ng sabay unless meron akong disappointment sa isa. Tama? Kasi baka sabihin, bakit dati mong kumpanya, Coach Chance, sabay mong ginawa? Hindi ko po sila sabay ginawa. Kasi bakit? Mula nung nag-sink in sa akin si Livegood, hindi ko na po ginawa yung dati kong kumpanya. Part lang ako ng kumpanyang iyon. I have my reasons bakit part pa rin niya ako, pero ang ginagawa ko na si Livegood, isa lang. No? So marami po kayong maririnig. Mismo minsan member mo pa, minsan crossline mo, minsan upline mo. But at the end of the day, ganito lang kasimple guys. Ano ba talagang gusto mo mangyari sa buhay mo? Kasi wala pa po akong kilala na nagsabay ng 2 kumpanya na parehas po naging top earner, parehas yumaman. Lagi po yung may sakripisyo. So anong gusto mo? Guys, si Livegood nagsisimula pa lang pillar stage. Bigay mo muna best mo, 2 years, 3 years, 5 years. Saka mo sabihin hindi mo siya kaya. Okay? At itong pinakamalupit na dream stealer, ikaw. Pag nagsimula ka na magduda sa sarili mo, nagsimula ka ng questionin ang expenses mo, ang galaw mo, ang pagod mo, at nagsisimula ka na nag-questionin kung magagawa mo ba ito o magiging successful ka, matakot ka na. Kasi bakit? Yan ang pinakamahirap na dream stealer, yung sarili mo. Kasi pag sinabi ng sarili mo, ayaw ko na, ayaw mo na rin dyan. So paano mo ma-overcome yung ganyan? Guys, back ka sa basic. Balik ka sa basic. Bakit mo ba ginagawa si Livegood? Ano ba ang deepest why mo? Ano ba ang mga dahilan bakit mo siya ginagawa? Kasi pag malinaw sa'yo kung bakit mo siya ginagawa, guys, walang rejection, walang kaibigan, walang sino man pwede magsabi sa'yo na hindi mo kaya ito kung malinaw sa isip mo kung anong naghihintay sa'yo dito. Yun po yung kaibahan natin. Yung iba kasi dito, ang nakikita nila yung 560 na monthly o 580. Kami po hindi. Ang nakikita namin dito, kung ano naghihintay sa amin 3 to 5 years pag ginawa namin si Livegood. So please, stop talking to your negative self. Okay? Wala kang mapapala dyan. Magsalamin ka. So ayan, na doble lang po ito, no? So sabi dito, a negative mind will never get you a positive life. Totoo po yan. So mamili po tayo ng iniisip natin, mamili po tayo ng sasabihin natin. So believe in yourself
and you will be unstoppable. Guys, again, hindi ka po pinanganak sa mundong ito para maging loser. Hindi ka pinanganak sa mundong ito para maging talunan. You are about to become somebody na more than you expect kung naniniwala ka na magiging unstoppable ka. Walang pwedeng, ang problema kasi sa atin, masyado tayong nakikinig sa sinasabi ng iba. Masyado nating pinoproblema yung sasabihin nila, yung concerns nila, yung observation nila, dapat wala kang pakialam doon. Isa lang dapat ang pakialam mo, ano bang gusto mo mangyari sa buhay mo? Ikaw muna. Kaya hindi umaangat ang marami sa atin, masyado nating iniintindi ang sinasabi ng mga nakapaligid sa atin. Negative. Kung negative, stop it. Huwag ka na makinig dyan. Next. Minsan may downline po ako nagtanong sa akin. Upline, paano mo ba i-handle ang taong ayaw gawin, ayaw ipagpatuloy si Live Good? Yung mga nagko-quit daw. Sabi ko, first attempt, advise mo sila kung anong mawawala sa kanila. Pangalawang attempt, advise mo sa kanila, kausapin mo sila at ipaliwanag mo sa kanila kung ano naman ang magkakaroon sila pag tinuloy na si Live Good. Pangatlong attempt, leave them alone. Kasi bakit? Pinaliwanag mo na kung anong mawawala, in-explain mo pa kung anong magkakaroon, pag hindi nakinig dyan, hindi yan ang tamang tao para sa'yo. So wag mo nang ipilit sarili mo. Learn to let go negative people. Kung walang pangarap yan, dapat ikaw meron. Kung negative yan, dapat ikaw positive. Kasi at the end of the day, mahirap pag ikaw na ang kalaban mo. So pag nagpadala ka sa mga tao negatibo, malamang ayan ka na rin, bukas makalawa. O ito pa po, yung mga negative emotions natin. O ang bilis uminit ng ulo. Ako guilty ako dyan minsan, especially when I'm driving. Pero of course, I'm trying to control it. Minsan po sa mga chat rooms, sa mga chat messages, instead of you involving po sa mga arguments, minsan mas maganda ignore mo na lang. Kasi minsan pag nakapagsalita tayo ng hindi maganda, kahit mag-sorry pa tayo, mag-apologize pa tayo, masakit na po yan. So learn to control your emotions or your emotions will control you. At huwag din po tayo magdidesisyon pag hindi po kalmado ang isip natin kasi most of the time, negative po ang magiging result niyan. O eto, baka ganito ka, inaaway si upline, inaaway din si downline, inaaway si crossline, lahat na lang inaaway mo. Guys, mahirap po, no? Inaaway mo kapitbahay mo, tapos nagtataka ka bakit walang sumasama sa'yo. Ito palupit. Baka inaaway mo na rin sarili mo. Tama? Ano ba talaga gusto mo mangyari sa buhay? Tama? So, iwasan din po natin, ito yung tatlong I na to eh. Inip, inis, at inggit. Pag naramdaman mo yung inip, inis, at inggit, simula na yan ng negatibong buhay mo. Iwasan po nating mainip, especially dito kay Matrix, especially dito kay Live Good. Bakit? Wala ka nang ginagawa, naiinip ka pa. Eh, kaysa mainip ka, kumilos ka. Mag-share ka, mag-invite ka, mamrospect ka. No? Naiinis ka, bakit? Week by week, yung iba nagpo-post na kanina kinikita, nagbabalita, tapos ikaw wala. Abay, mainis ka muna sa sarili mo kung wala ka resulta. Kasi kaya wala ka resulta, wala ka pong ginagawa. Tama? O, inggitero. Na-explain ko na po kanina, bawal po ang maging inggitero. It's unfair po na ikumpara mo ang sarili mo sa ibang tao. Kasi iba-iba po tayo ng trabaho dito. So, kaysa mainggit ka, ang gawin mo, humataw ka. Humataw ka, gumawa ka ng sarili mong resulta. Dapat nai-inspire ka, hindi naiinggit po. Okay? So, dapat bawal ang inggitan, silipan, awayan, siraan, at bulungan. Gumawa ng bahabahagi. Iwasan po natin yung mga yan. Negative po yan. Iwasan po natin yung mga negative sa buhay. And always remember, di ba, bilis ni Coach Hans, no? Ang tagumpay ng isa, tagumpay ng lahat. Dapat po, ang focus po ninyo dito kay Live Good, hindi po sarili nyo. Yes, nagda-direct tayo, but at the end of the day, hindi ka po makakabuhat ng libu-libong downlines kung ikaw lagi ang bida. Dapat lagi nasa isip mo, paano ba magra-rank up ang downline ko? Ano ba ang kailangan niya? Ano bang support na kailangan niya? Ano bang tulong na kailangan niya? Ano ba ang kulang sa kanya? So, focus ka po sa baba kung gusto mong umangat. Huwag puro si me, myself, me, myself, and I. Wala pong yumayaman sa network marketing na ganun ang attitude. If you really want to go to diamonds, no?
Para mag-diamond, katandaan mo kailangan meron ka 3 or 4 or 5 na leaders dyan na naging platinum. At para maging platinum ka, kailangan may downline ka na nagiging gold. At para maging gold ka, dapat merong nagiging silver, may nagiging bronze. So anong point ko? Kung naunawaan niyo po yung sinabi ko, dapat ang tingin mo sa baba, huwag sa taas. Ano yung sa taas? Huwag po nating tingnan si upline, laki na naman ang kinita, oh. Samantalang trabaho ko yan. Huwag po nating kwentahin ang sarili nating trabaho. Kasi at the end of the day, guys, kung anong effort na ginagawa mo sa baba mo, yan ang magiging resulta mo. Okay? So once again, no? Sabi dito, God declares, I think of you and I have plans for you, prosperity and future filled with hope. Guys, ang linaw-linaw po, nakasulat po yan, Jeremiah 29:11. Ang ganda po ng plano sa atin. Pero, tayo po ang magfulfill niyan. Tama? So, ayan na po. Tapos na po ako. Coach Fernan, binilisan ko na kasi I know it's already late. And I would like to also take this opportunity and thank you po sa lahat na nagstay. We still have 600. Grabe, oh. Almost 1 na po ng madaling araw. Pero tingnan nyo naman po yung mga tao. And guys, I'm telling you, lahat po na ini-invest ninyong oras dito, give yourself a year or 2. Aanihin nyo po yan. So Coach Chance, once again, your coach, mentor, and your guide. At maraming salamat po uli, Coach Fernan. Yes. All right. Grabe namang training yan. And yung sinasabi mong late na tayo, ganitong time, nagsisimula pa lang tayo, coach, di ba? Exactly. Ganito pa lang tayo lumalabas dati. And sinadya ko to, coach, para makita natin sino yung talagang seryoso, sino yung leaders, di ba? Hindi nga nila alam na merong Coach Hans na bonus di ba? Oh, yung mga umuwi agad, sorry I don't know, kanya-kanya tayong dahilan, merong may trabaho, merong ano, pero sorry sila, di ba? Wala silang Coach Hans na bonus na napakinggan nila na napakagandang training, no? Alam nyo, itong tinuro ni Coach Hans, kabaligtaran lahat to ng isang na dapat na ginagawa natin. No? Ito yung mga hindi mo dapat ginagawa. Iyan ang nagpatibay sa amin. Habang patuloy naming naririnig yan, no? Every training, hindi ko na mabilang, Coach Hans, kung ilang beses ko na narinig yung training na yan, no? Yun yung nagpapaalala sa amin, nagre-remind na, uy, wag daw gawin to, dapat daw hindi ganito. Ala na, talagang baon na namin yan hanggang ngayon. Kahit nakapikit, kaya namin i-training yan ganun po Yun ang ginawa ng training talaga sa amin sa loob ng 25 taon. Kaya kayo po na mga bago na nandito huwag kayong magsasawa Gusto kong i-congratulate kayong mga natira na nakinig. Nako, good sign 'yan. Good sign 'yan. And congratulations Coach Hans sa napakagandang binigay mong training sa bawat isa, and I hope baunin nila to hanggang sila ay marating nila ang tagumpay, naniniwala kasi ako, itong mga nagsisimula pa lang na to, marami pang may experience to Di ba? Maaaring ngayon, Live Good ang pinakamaganda, pero hindi natin alam. Kasi lahat naman ng kumpanya na sinalihan ko, pagka pinasok ko, para sa akin, yun ang pinakamaganda Pero akalain mo ba na darating si Live Good? Okay? Halimbawa lang, may dumating uli. Pero kailan? After 20 years, 30 years? Hindi natin alam, pero tayong lahat, mayamang-mayaman na tayo nun. Okay na tayo nun. Okay? So, ang pagyaman po, pagka iyan, nasa ano mo na yan, nasa genes mo na yan, kumbaga, Kasi sa MMI, matututunan mo doon, 5 minuto ka kausapin ng isang taga-MMI, alam na yung blueprint mo kung yayaman ka o hindi. So sabihin natin lahat tayo naka-design na yung blueprint natin pagyaman. So wag na yung pagyaman ang natin. Bibitawan ko sa inyo na yun ng sarili mo. Given na yung pagyaman Ano ka pagyaman mo? Anong pagkatao meron ka pag mayaman ka na? Kasi layaman talaga tayo lahat dito. Hindi ko alam kung gaano kayaman. I don't know. Pero we want to prepare you, Ayan, kami ng mga trainer dito. Gusto naming i-prepare yung sarili nyo. Paano mo i-handle yung yaman na yan? Dadalhin mo ba sa ulo mo?
Magiging hydrocephalus ka nun. Lulutang ka ba? Yung paa mo? Di ba? Titigas ba yung leeg mo? Magkakaroon ka ba ng bulls? Yung susungayan mo yung mga uplines mo? Kasi nilampasan mo, ganito, ganyan. Nagigets niyo ako? We need to prepare. I-prepare natin yung sarili natin. Ulitin ko, nasa blueprint na nayayaman tayo lahat. Lahat tayo. Kasi nandiyan ka eh. Nag-stay ka eh. Sign yan eh. Ingatan mo na lang yung sarili mo. Ayos? So maraming salamat no sa bawat isa. And pasalamatan natin si Coach Hans no sa binigay niya sa ating napakagandang training. Okay, para sa akin napakaaga pa ng oras na to. Kung kayo po ay tingin hindi kayo sanay, kami po ay sanay na sa ganyang training. Pero you are blessed kasi na-experience nyo, no? Actually, this is not our first time na abutin ng ganito, no? Inabot na rin tayo ng ganito noon eh. Pero, nako. So, announcement lang po sa lahat po ng Platinum and Diamond, no? We have a meeting on Wednesday. Abangan nyo na lang sa GC natin. Meron tayong mahalagang pag-uusapan. Okay? And isa sa mahalagang pag-uusapan natin ay ang product center or shopping center dito sa Pilipinas. Nakaka-excite, no? Grabe. Grabe yan. Grabe. Grabe talaga. So, see you on Wednesday. Habang, habang nagtotalk yung ating dalawang speaker ng Wednesday ng gabi. Dahil sa gabi lang pwede ang mga taga-Canada, Australia, America, no? So, gabi natin, Wednesday, I need your cooperation. Alright? Woo! Ang taas ng adrenaline, Coach Hans. Grabe. Parang bumabalik ako sa 1997 natin, 1990. Okay, pero ganun pa man, kailangan nating magpahinga. Pero bago tayo magpahinga, pasalamatan natin una si Lord at ang bawat isa. And of course, sa mga uplines natin. Especially sa iyo, Coach Hans. Thank you. God bless. To complete